balita sa ating lalawigan. Laging makinig. At ngayon, narito sa programang The Governor's Hour, si Governor Presby Velasco Jr. Maraming salamat, kapatid na Rick, at isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Martes na naman po mga kababayan at nandito na naman po ang ating public service program, ang Governor's Hour, Presby, Tatay Presby, at ito po ang ating People's Day online. Hindi na po kayo kailangan pumunta rito sa ating Kapitolyo ho. Napakahirap ho ng biyahe, magastos pa po at mainit. So, kasama po natin sa ating programa as always ay si Sunshine Grace. Salamat Sunshine, at andyan pa rin po ang ating action man. Parang Superman, ano? Ating OIC ng Provincial Youth and Development Office, sobrang sipag at talagang tuloy pa rin ang pag-aaral at matatapos na ang masteral. Ating pong action man, Grand Rev de los Reyes. At katulad po ng dati ay binabati po natin mga Santa Cruzin, mga taga Santa Cruz. Kamusta po kayo dyan? At congratulations ulit sa ating masipag at magaling na Mayor Marisa Red Martinez. At patuloy po ang ating pagpapaunlad ng bayan ng Santa Cruz. At nandiyan po ang Torrijos, mga Torrijoseño. Kamusta po kayo dyan mga kababayan? Under po sa able leadership ni Mayor Lorna Quinto Velasco. Third term na po yan, dating congresswoman. Ano po? So, patuloy pa rin ang improvement ng Torrijos. Marami po tayong proyektong tinatapos. Yung napakagandang municipal building, 3 building ho na nandun ang lahat. Sama-sama na ho ang executive, legislative at judicial branches ng Torrijos government. Ay baka itong December o January 2024 ay inaugurate na po. Napaka-modern po at tinalo pa po yung Kapitolyo. At ginagawa na rin po dyan yung amphitheater sa Pulang Lupa na pagdadausan ng mga events. It's a theater for performing arts. At may pagmamalaki po natin yan at gusto natin ma-develop ang culture and arts sa Torrijos at sa buong Marinduque. At dito po sa mga bistan, mga binabista, ay kamusta po kayo dyan? Mahal po namin kayo ni Kong Lord Alan Velasco. Ano ho, dahil talaga naman pong nakatulong po ang malakas na suporta ng mga bistan kay Congressman Lord at kay Tatay Gov Presby. Ano ho, sa leadership po ni Mayor Bong Siena, nagpapakita ng magaling na pamamalakad at pag-implementa ng magagandang proyekto sa Binabista. At nandiyan po ang mga Gaseño under po kay Mayor Rolly Tolentino na veterano na pong local chief executive at magaling po sa paggawa ng mga proyekto at programa. Congratulations ho, Mayor Rolly Tolentino. At nandiyan po tayo sa Buwak. Nandiyan po ang ating magaling na Mayor po, Mayor Army Carrion. Kamusta po mga Buwakeño? At ito po, siyempre, ang capital town ng Marinduque. At nakikita po natin na lalo pang uunlad itong bayan ng Buwak sa able leadership ni Mayor Army Carrion. At mga Mugpogeño po, of course, under po kay Mayor Leo Libelo, marami pong gagawing proyekto sa Mugpog. At gaganda po lali ang Mugpog at gaganda po ang tourism industry. Pati po ang ekonomiya ay uusbong at lalakas po lalo sa bayan ng Mugpog under the leadership ni Mayor Leo Libelo. So, nandito naman po tayo at nag-uulat. And of course,
Alam niyo po na natapos na po ang halala ng barangay at SK. So, congratulations po sa ating pong mga nanalo sa nakarang eleksyon na talaga naman pong very peaceful din. Ano po? At ganyan naman po talaga ang Marinduque. Very peaceful po at let's keep it that way because we're the second safest province in the entire Philippines at drug-free ho tayo at insurgency-free. Iilan lang po yan sa mga lalawigan na 83 provinces. So, baka dalawa lang ho yung may ganyan distinction. So, mga Marinduqueño, let's keep it this way na drug-free po tayo at insurgency-free. Di naman hong mga nalulung dati sa droga ay dapat ma-rehabilitated na po kayo. Huwag na ho kayong babalik yan sa masamang bisyo. At hindi ho maganda ho yung bisyo na yan. Ho? At lahat naman ho ng vices ay hindi maganda. Ho? Let's reform and ayusin ho ating buhay. Yun man ho mga pusher, nabigyan ho natin ng tsansa, ng training na magkahanap buhay, magkaroon ng negosyo. Isipin nyo naman, hindi ho pinagkakakitaan ang kalusugan at buhay ng tao. Ho? Lalo na yung mga kababayan natin, don't do anything na makakasira po sa ating mga Marinduqueño. Pangit po yan. Ang golden rule nga ho, do not do unto others as you would not have others do unto you. Ho? Hindi ho maganda yan. Wag ho dito sa Marinduque, bawal ho yan. Ho? At yung mga nakakaalam na aktibidades, i-report lang po sa PNP under kay Provincial Director Christopher Melchor. Ho? Napakaganda ng ating ginawa na dyan. At magtulungan lang po tayo. Yung mga naliligaw sa landas, ay tutulungan naman po natin para po umayos naman ang kanilang buhay. Ho? Pati ang PIDEA, congratulations ho for a job well done. Anyway, yun na nga ho, itong ating mga nanalong barangay captains, kagawads ho, ay at pati po yung ating mga SK chairpersons at saka mga kagawad, you will have to undergo mandatory training course para ho malaman natin kung ano yung mga responsibilidad po ng mga barangay officials and SK officials. So, hindi po biro-biro itong pagtakbo at pagtanggap ng katungkulan bilang ganyang mga barangay SK officials. Nakaatang po sa inyong mga balikat ang responsibilidad na tignan mabuti ang mga interest po ng ating mga kababayan, kabarangay, no, sa ating assigned na barangay. At tayo po may katungkulan na see to it na matulungan po natin sila. Ano ho? So, nandiyan naman po palagi si Tatay Go Presby at si Congressman Lord Alan Velasco na dating speaker. Kami po ay nakatutok dyan. Kaya panay po, patuloy, umaagos, umaapaw, tuloy-tuloy po mga benepisyo. At kanina lang nga ho ay may mga medical mission ho kami dito sa Gasan at mga taga-Mugpog. At sunod-sunod po yan sa bawat bayan. No? Dami ho nating gamot na pinamimigay. At yung may mga maintenance ho dyan. Naku ho, you avail of this. At kinukuha ho natin yan para sa inyo. Ang mahal po ng gamot. Ano ho? So, atin po magtanong sa ating mga BHW, mga barangay officials kung saan ang schedule at pumunta po tayo doon. Ho? Kung yung sayangin ang ating mga gamot dahil mahal ho yan at libre na nga, let's say avail of that. Ang sinasabi nga ni Tatay Gob, bawal magkasakit at i-avoid magkasakit dahil mahirap po ang may sakit. Ho? Apektado lahat ang may katawan at yun ding mga relatives dahil magastos ho magkasakit. Ho? Ano, napaka-importante ho, pag may symptoms o may nararamdaman, magtanong ka agad sa doktor. Ho?
Nandiyan naman ang ating provincial hospital na Marinduque under kay Annette Macayaon. Ang ating district hospital sa Santa Cruz under kay Arlie Bertuccio. At ang Torrijos Municipal Hospital under kay Josie Oblipias. So, punta ho kayo sa doktor kaagad. Eventually maayos natin yung telemedicina para ho, tatawag na lang kayo kung malayo ho yung inyong kinaroroonan na interior barangay. At tuloy naman ang ating pagbigay ng mga AIC sa ating medical assistance. So, ayan educational assistance, nagbibigay din ho tayo. Tuloy-tuloy ho yan, umaagos ho yan. At para sa inyo yan, just avail of it. At yung MAIP nga yung libreng gamot at ibang yung services, yung ating pong, ang plano po natin ay mabigyan kayo ng every year, at least once a year, yung check-up. Kasi kailangan tayong chine-check-up para malaman natin kung ano yung nararaan sa ating mga organs. Nakukuha lang yan sa check-up. Napaka-importante yung complete blood test. So, ay libre naman yan. Yung X-ray, libre yan. ECG, libre yan. At sa provincial hospital, may CT scan na tayo. May dialysis center pa avail natin yan. Kung sa ibang lugar yan, ang laki ng gastos. Dito, makakayanan po natin lahat at tuloy po ang pagkuha natin ng mga equipment, ang mga gamot, at mga iba pang serbisyo. Yan ay binibigay natin ng libre sa inyo. Gusto po namin, mahal po namin kayo ni Congressman Lord, ni Vice Governor Lynn Angeles, ang po ng mga bukal, ay gusto po namin magandang kalusugan. Bakit po? Dahil pag yung may magandang kalusugan, lalo nagtrabaho ng maayos, kumikitang lalong malaki, at yung negosyo lalong lumalago, lalong maraming kinikita. In the process po ay tumataas po ang kaunlaran ng mga 6 na bayan at ng lalawigan ng Marinduque. Gandang balita mga kababayan, ilabas na yung Republic Act 11964. Automatic Income Classification of Local Government Units. At tinignan na namin yung mga provisions. Ang report po sa akin ng budget, akala ko po magiging third-class province ng Marinduque. Hindi pala po. Pwede pong maging second-class province po tayo. Yan yung nakabase sa average annual income. Kaya po naman pinapalakas po natin ang ating mga koleksyon. Kasama na rin po dyan yung NATA, kasama na yung real property taxes at yung mga revenues po ng probinsya. Kaya nakita nyo na po, si Gob po ay pangalawang term pa lang. Matagal na po tayong namalagi at hindi gumalaw sa fourth class province. Pero ngayon po, next year, i-declare na po yan. Kasi magkakaroon ng evaluation pa yung BLGF or Bureau of Local Government Finance, Department of Finance. Pero ang balita ko po ay magiging second class province. Congratulations po sa inyong lahat. Sa ating lahat ng mga mayors, vice mayors, mga konsihal, at pong mga department heads, mga barangay officials, mga bukals po natin, si Vice Governor Lee, Congressman Lord Alan Velasco po, ating provincial administrator, si Mike Velasco, at sa lahat po ng mga sa private sector na tumulong para po makamit natin yung kaunlaran. Maraming salamat po, magiging second class province po ang Marinduque. At yun na nga ay itong ating mga barangay officials na lalo po yung bagong elect, mandatory training course po. Pag-aralan po natin ang local government code, kasama po yung SK chairperson, Yan po ay ating pag-aralan mabuti, local government code, iba pa pong mga batas patungkol sa local government, yung mga government rules and regulations, kailangan po nating malaman yan, kumbaga yung presidente ng Pilipinas, buong Pilipinas po ang hinahandle. Yung barangay captain at 10 din ng mga kagawad, ganun din ang trabaho niyan, maliit nga lang yung teritoryo. Pero practically ay kailangan malaman natin lahat yan. At iba-iba ang aspeto ng barangay management At pati sa SK iba rin So kailangan mag-training course, atin pong intindihin
at ating i-apply. Of course, nandiyan po ang full support ni Congressman Lord Alan Velasco, ni Tatay Gov Presby, si Vice Governor Lynn Angeles, mga bukal po natin, Maki Caballes, yung top notcher, abogadong bukal, Jojo Leba, engineer, batikan po na engineer, ating pong Tres Mangkukang, educator, at napakagaling po sa ating mga project and programs, si Dindin Office po, batikan pong barangay captain, naging ABC president, at gayon napakagaling na bukal. Sa distrito po, Maeli, Mercy Mirejano, Mel Encabo, at si Danny Red. Ano? So, yan po ang sitwasyon. Panibagong term sa mga incumbent at first term sa mga bagong nahalal. Congratulations po. At ating pagbutihin ang pagtulong sa ating mga babayan. And then, nung Lunes ho, ay nagdaos po ang Binabista ng 105th Binabista Day Celebration. Simula sa founding po nila ay 105 years na po at naunahan pa po yata ang probinsya dahil 103rd anniversary pa lang po ang Marinduque at natapos na po yan ng February. Naunahan pa tayo ng Binabista. So, yun na nga ho, I recall na noong 2010 ho, nung nag-iikot-ikot ho ako, ay sama ho ng mga facilities sa Binabista, yung mga kalsada po, biyak-biyak tsaka alikabok. At talagang ang hina ho ng development. And look at Binabista now. Ang ganda ho ng mga kalsada, 4 lanes, tapos dami na hong infrastruktura, dami na hong mga ating proyekto at programa. So, unlad na po ang Binabista, 4th class municipality, pero nakikita po natin malamang maging 3rd na po. Ano po? Yan po ay sa pagtutulungan po ng ating mga opisyales, provincial, municipal, and barangay officials. So, at ang umaga yun doon, nag-meeting din po kami, final meeting po sa cruise call, at meron po tayo mga more than 70 na mga Australian tourists na lalapag po dyan sa Marinduque, iikot po dyan sa area ng Buwak at Mogpog. So, pinag-aralan na po natin lahat yan para po maging memorable at enjoyable itong trip ng Australian sa Marinduque. Ito po yung kauna-unahan pong cruise na gagawin dito ng mga Australiano sa Marinduque, kaya pinaghandaan po nating mabuti at iikot po sila dyan sa museum, sa heritage houses, sa Buwak Cathedral na cultural property, at nandyan po yung ating mga sa public market po, titignan nila yung public market, at sa tulong po ni Mayor Army Carion ay inayos na po yung public market, yung ating pong mga paninda dyan, yung sa wet and dry section, inayos na po yan. So, expect po yung mga Australiano tomorrow, sa November 8, Wednesday. Tutuloy din ho sila dyan sa Badi Liwanagan, titignan po yung sculpture making, at nakaredit po tayo dyan, at meron din po namang dito sa Natangkoy, titingnan na po yung beach dyan. So, we hope that we give them a memorable stay in Marinduque. And then, nagkaroon din ho kami ng meeting para po dito sa Marcapa Rehabilitation. So, yan po, pinag-aralan po natin yan. At nag-usap-usap po yung mga consultants and experts at patuloy po ang masusi nating pag-aaral. And then, nung gabi po, congratulations Mayor Shena dahil may grand ball po sa Binabista. At nitong kanina umaga ho ay dumating ho yung team ng consultant natin at nagbisita na ho kami sa Marcapper. So, tinag-aaralan na ho nila yung rehabilitation. At kanina umaga din ho sa convention center ay alos kulang-kulang more than 470 na beneficiaries yung medical mission po ni Congressman Lord Alan Velasco.
And dumating din po ang Regional Director ng Mimaropa Office of Civil Defense, si RD Eugene G. Cabrera, no, ng Mimaropa. At siya po ang chairperson ng Regional Disaster Risk and Reduction Management Council ng Mimaropa. And then, dumating din po ang mga taga-MGB, si Regional Director Engineer Felizardo Gaca Jr. at ang ating Chief Engineer, si Alvin Requemin. Dito ho ay nag-usap po kami dahil nga po sa ating rehabilitation ng Marcaper. At mamayang gabi ho ay meron hong gabi ng pasasalamat dyan po sa Roman Catholic Diocese of Buwak. Ang mahal na Birhen ng Biglang Awa dyan po sa hardin ng Katedral ng Immaculada Concepcion. So, yan o ating report. At sa COVID ay 0 pa rin tayo. So, okay po tayo. At hopefully ay wala na tayong infection pa sa virus na yan na medyo nagpahirap din po sa Marinduque noong 2020 at 2021 hanggang 2022. So, ganyan po ang sitwasyon at yun lang ang aking report. Sunshine, tawagan o si Dranreb. Mag-report ka na, Dranreb, dyan sa sa mga humiling sa atin. Okay po. Magandang hapon po sa ating pong lahat at marami pong salamat, Governor Presby. So ito po ulit si Dranreb de los Reyes, ang inyo pong action officer para sa inyo pong paboritong programa tuwing Martes po ng hapon, ang Presby With You, The Governor's Hour. So unahin na ho natin, medyo konti lang ho yung mga submit po ng concern nila last week. 3 po sa mga yun po ay nanggaling po sa ating pong Facebook comment section. So unahin na ho natin, bali concerned citizen lang po, taga Manlibunan, Santa Cruz. Ang kanya pong concern ay regarding po sa street lights sa Barangay Manlibunan po. So atin pong na-follow up po at sinabi natin sa ating pong Provincial Engineering Office sa pamamagitan po ng ating pong PEO, si Engineer Romel Monciano po, na medyo aksyonan at tutukan po ito. Kanina nga po ay tumawag po si Engineer Edna Revilla po para ibalita po sa atin na na-visit na po itong Barangay Manlibunan para po matayuan ng street lights. So medyo mahaba daw po ito. Kaya kailangan ho at na-encourage po natin yung pamunuan po ng Barangay Manlibunan na mag-submit po ng resolution para po magawan ho natin siya ng paraan at makapagpatayo po tayo ng mga street lights para po dun sa nasabi pong lugar ng Manlibunan. So yung kasunod pong concern ay ito pong taga Barangay Butilaw po, Santa Cruz. Ang concern po ay kailan daw po masisimulan ang kalsada sa Sitio Tanawan, Barangay Butilaw, Santa Cruz. So atin pong agad itong na-follow up po dahil po napag-alaman po natin na ang proyekto pong ito ay pangungunahan po ng DPWH Marinduque. So nakipag-ugnayan po tayo sa opisina po ni District Engineer Evelyn Portoliana po para ma-actionan po itong concern na ito at ma-follow up din po kung kailan masisimulan yung kalsada. So yun po, at meron din concern dito yung isang concerned citizen na hindi na po niya sinabi kung taga saang lugar po siya. Ito po ay yung mga bintana daw po dyan po sa Santa Cruz District Hospital. So bali aayusin po. Agad naman po natin itong kin-coordinate po last week kay Dr. Arlie Vertusio po, ang ating pong head dyan po sa Santa Cruz District Hospital. At agad pong sinabi ni Dr. Arlie na ito po early next year po ay maisasama po ito agad sa pagpapaayos po ng ospital. So yun, halos po yung tatlong nauna po regarding sa infrastructure ay agad po naman nating natugunan. At ito pong pang-apat na concern ay hindi rin ho natin makontak yung number, kaya po nag-text tayo pero hindi po sila nasagot. Ito po ay regarding sa medical assistance. So sa mga kababayan po natin na nahingi po ng assistance at lalong-lalo na po sa medical ay para po sa kanila or para po sa kanila mga kamag-anak, pwede po kayong mag-submit directly dito po sa ating pong tanggapan sa Governor's Office po sa Buwak Marinduque. Pwede ho kayong mag-submit doon ng mga requirements, yung mga lagi ho nating binabanggit dito sa radyo, yung medical certificate,
prescription o mga reseta o kaya naman po ay mga lab test, ID po at saka po barangay indigency. Ano po? So yung pong mga requirements na yun kapag po talagang kailangan nyo ng tulong medikal at kailangan po ninyo na ito urgently, edi kailangan hong pumunta kayo sa amin pong tanggapan at isubmit ho itong mga documents na to. Pwede nyo ho akong hanapin doon sa tanggapan po ni Governor at ako na lang po mag-a-assist. So gusto ko rin pong i-emphasize pala na yun pong pag-submit po ng mga requirements ay meron pong process. Ano po? So, yun po ay pwede namang i-follow up natin at gagabayan ko naman po kayo kung paano po yun. At pwede rin po kayo dun sa amin pong assistance officer para po matutukan natin kung paano po yung process. Basta ho, dala natin yung mga requirements na sinabi ko ho. Yun pong ID, indigency certificate, at medical certificate, at saka po yung prescription o mga reseta, at saka po kung may mga lab test or request po kayo, pwede rin po yun. Kahit po yung mga mga medical devices po ay pwede rin po 'yun. Kasi po yun naman po inasama sa reseta or sa prescription. Ano po? So yun lang po, Gov, at lahat naman po ng concern as usual po ay atin pong natugunan. At yun lang po at marami pong salamat. Thank you, Andres. At Sunshine, pwede tayo mag-entertain ng mga tanong, mga request sa ating mga listeners. Go ahead. Okay po, maraming salamat po, Gov, at magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong araw na ito ng Martes. Ngayon po ay November 7, 2023. At muli po, open na naman po ang ating linya para sa mga gusto pong makausap ang ating mahal na Governor. Meron po tayong nasa kabilang linya. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Ano nga pong pangalan nila, ma'am? Si Imelda po. Imelda? Restaurante po. May tanong lang po kay Gob. Oho. Taga saan po kayo? Hello po. Sige po, sige po. Go ahead po sa tanong nyo. Tanong ko po kay Gob ay, bakit po pag magapakuha ng dugo sa ospital ay may bayad at saka ihi? Ano po yun, ma'am? Ano po? Ako po sa nagapakuha ng dugo at saka ihi, may bayad daw po sa ospital sa Santa Cruz. Nagpapakuha ko kayo ng blood test? Opo, dugo at ihi at ako po buntis. Kaya nga ho, blood test ba ho ang pinapakuha sa inyo? Kung buntis. Okay. Yung pag alam kung ano. Pero may certificate of indigency naman ho kayo. Hindi kumuha ho kayo pwede na hong libre yung palagay ko wala po kami nabayad doon. Hindi pero may certificate of indigency ba kayo? Wala po. Kumuha muna ho kayo. Pakita nyo kay, hindi man ho mahal yan ba't, magkano ba ho sabi sa inyong, singil? Nagpakuha po yung anak ko ay 1,000 raw po ay nagmatter ay 1,000 niyang dala yung pagpakuha. 1,000 singil? Pero kung may certificate of indigency naman pwede na ho natin paano yan, tingin ko check mo nga kay i-check mo nga kay Dr. Arlie Bertuccio at malaman ha. Opo. John Reb. At itawag mo kay ma'am kung paano yung proseso doon ha. Okay po, Gov. Sige ma'am, mabalikan mo kayo ni John Reb at tanong lang doon sa chief of hospital doon si Arlie Bertuccio kung pwedeng ilibre ho yung inyong pregnancy test ha. Salamat po. Sige po, thank you po. Okay po, maraming salamat po. Ayan, at muli po ay bukas na naman ang ating linya. Para po sa gusto pa po ulit na tumawag dito at makipag-ugnayan po sa ating Governor. Sabi naman po dito na mayroon pong nagtanong, siya nga pala, ulitin ko lang po yung cellphone number para baka hindi pa naman po nakuha nung iba. Ang number po natin ay 0961-432-4436. Ulitin po natin, 0961-432-4436. Okay, at meron na po ulit tayong bagong caller. Magandang gabi po. Hello? Hello po, magandang hapon po. Sino po sila, ma'am?
Magandang hapon po. Marita Peregrin po ng Barangay Baliit. Ano pong tanong ninyo kay Governor? Patanong ko lang yung ano po. Meron po bang, totoo nga po bang meron ng Coliseum po sa Torrejos? Yun po yung stadium po yun stadium ng Torrijos. Hindi naman yung Coliseum talaga. Yung pinagdadausan ho ng mga sports events o yung mga ibang events ho, yung mga anniversary, ganun ho. Bakit ho, ma'am? Ay, kasi po napakilig po ba naman namin sa rapid. Ano po yun? Mahilig po kami mag-basketball. Yung pong PBA. Gusto nyo ho manood? Opo. Akala po kasi namin, sabi po kasi nung pamangkin namin, meron na daw pong Coliseum sa Torrejos. Di po ba ang PBA dinadala po sa mga probinsya? Pero ini-schedule ho natin yun alamin ho natin kung pwede ho natin dalhin yung PBA doon, dito sa Marinduque, ho? At pwede natin ganapin ho yun doon, kaya lang nga ho, mag-arrange ho tayo sa PBA. Yan ho yung mga out-of-town games nila, ho? At ina-arrange ho natin yon. Pwede ho dausin yun doon, dahil maganda ho yung ating Torrijos Stadium. Salamat ho kay Congressman Lord Alan Velasco at kay Mayor Lorna Quinto. Pero yung sagawa ho ng PBA game doon, i-arrange ho sa PBA. Sige, papag-aralan ho natin at ipapaalam ho natin sa inyo, ha? Po, kasi po kami po talagang PBA fan po kami, lalo na po yung Ginebra. Sige. Paborito po yung ate ko, paborito po ang Ginebra. Sige ha, tingnan natin kung madala ho natin yung Ginebra team, ha? Sige ha. Sige Masabihan ho namin kayo. Opo, thank you po. Opo. Salamat din po doon sa sa feeding ng mga seniors sa mga barangay. Na-abis po sila. Salamat daw po. Sige po, at marami po tayong gamot din pinamimigay sa mga senior citizens at mga ibang assistants. Okay po, makasa po kayo ng tulong. Okay po. Apo. Po, Gov. Thank you. Okay po, maraming salamat din po. Ayan, at open na po ulit yung ating linya, 0961-432-4436. Pwede na po kayong tumawag dun sa kanina. Pwedeng at open na po ulit ang ating linya. Ang sabi naman po dito, magandang hapon po. Sa pagtanim po ng gulay dito sa atin ay yanong mura naman po ng bili sa amin na mga magsasaka ng gulay. Tas halos hindi po mabili, paano na po? Tas ang mahal naman po nga ni ng bilihin. Opo, paparol po natin kay Asik de Luna, Ed de Luna, at baka yung probinsya na ho ang bibili ng inyong mga tanim para ho kumita ho kayo, ho. Sige ho, i-repair ho natin dyan at Gunred, i-coordinate mo nga kay Asik de Luna at saka kay Deputy Chief si Susan Uy. At tingnan nyo nga paano matulungan itong ating mga nagtatanim ng gulay, yung kanilang mga paninday mabili ng gobyerno, ha? Apo, yes po. Angat sa kahuyan, mga kababayan, yung ating programa para ho yung ating mga nagtatanim ay kumita at hindi naman ho malugi sa kanilang mga ginawang mga pagtatanim. Sige ho, at anuhin ho natin yan, ho? Tututukan ho natin. Okay po. Sabi naman po dito, good PM po, kailan po kaya magkakaroon ng update sa Balik Probinsya? Pag-100, yung Balik Probinsya ulit. Opo, yung nahanap mo dyan? Opo. Bali po, Gov, last week po last week po ata, meron din po concern yung isa po nating kababayan regarding po doon sa Balik Probinsya. So kung nga po kayo ay nag-inquire na po before at kayo po ay meron pong pending na assessment, let's say po yung mga requirements po dati, di ba po yung nahingi po sa police, yung sa munisipyo, yun po kasi dapat ay may record kayo nung kasagsagan po ng pandemic. Tapos kung meron ho kayo nun, pwede nyo pong directly makipag-ugnayan po kayo sa
office po ng MSWDO dito po sa Santa Cruz po. Kung taga Santa Cruz po kayo. At pwede nyo pong i-follow up doon directly kung meron nung ano na po ang status. Kasi nung nakaraang buwan po ay ang alam ko po ay meron pong inaasahan pong sunod pa na batch. So tanong nyo na lang po kung kasama ho kayo doon. Yun po Gov ang latest na update po. Okay, thank you. Branded. So, ganyan tabayan na natin. Sige ho. Okay po. Ayan, bukas po ulit yung ating linya para dun sa mga gustong tumawag kay Gov. 0961-432-4436. Tawag na po kayo. Dito po merong nag-text. Sabi niya, good PM po sa'yo. Gov, hingin tulong kasi may sakit po, diabetes medical assistance. Okay lang ba sa'yo? Si Kagawad Toin po ito ng Lapu-Lapu. Sige, Grande, tulungan mo si Kagawad at marami naman tayong dyan, diabetes at mga gamot. Oo. Tulungan natin, ha? Oo. Okay po. Sige, thank you. Sabi naman po dito, Gov, pwede po kayang makahingi po ng tulong po. Kailangan lang po ng kapatid ko ng laptop po para sa educational purposes po. Pwede po kayang makahingi po sa inyo. Okay po, titignan po natin yung supply niyan at nagre-request lang po tayo sa DICT niyan at sa ibang sangay Sige at nakailista na muna Grand Rev yan at alamin natin kung paano makakatulong yan. Yung laptop. Sige ho. Okay po. Sabi naman po dito, gandang hapon po Gov. Tanong ko lang po kung may balita na po kami sa linya ng tricycle namin sa Balogo, Tubayan ng Santa Cruz. Ano pa mo daw? Yun daw pong linya ng tricycle nila sa Balogo, Tubayan ng Santa Cruz. John Reb, tawag nga sa office na ni Mayor Marisa Red Martinez at yan sila yung nag-a-approve niyan Opo. At ma-report natin doon sa nagre-request. Okay. Yes po, opo. Sige. Okay po. Ayan, open na po ulit yung ating linya para po sa mga gustong magtanong. Pwede naman po kahit hindi tanong, pwede pong yung mga gusto pong magpasalamat dahil nauna na po silang natulungan. Ayan, sa kanila pong mga pangangailangan ng mga nakaraan dahil sa kagalingan ni Sir Dranrev. Ayan, marami na pong natulungan yan sa ang opisina ng ating governor. Ayan. At pwede rin po kayo mag-comment dito sa ating Facebook page. Sa ating Facebook page. Live po tayo sa Facebook page ng radyo natin Santa Cruz. Pwede po kayong mag-comment dyan at pwede rin pong matugunan. Ito naman po, ang sabi dito ay Gov, nagabigay pa din po baga kayo ng kambing? Sa ngayon ay nagkaroon kami ng bibigay na kambing pero ito yung mga puro ito parang sa dairy so para hindi pa tayo nagbibigay ng kambing kakausapin ko po si Sec Edwin Luna kung magtutuloy kami pero ang tingin ko ay parang yung mga native na muna ay pamimigay natin at siguro mga inagawan tayo mag-umpisa marami yung half yung puro at saka yung native na naghalo, ang dami namamatay. So, ang tamayan nyo lang at ang plano ko yung mga native na kambing na lang ang ipamigay para matibay-tibay. Sige, mag-antabay lang kayo dyan sa kanyang request. Okay po. Ayan. Sabi naman po dito, Gov, tanong ko lang po sa iyo, bakit po walang 1,500 senior? Taga Lapu-Lapu, masakit lang po ako. Sige, check mo nga baka hindi nakakatanggap itong ating senior citizen. Meron yatang
cellphone na iniwan dyan, ano, ha? Opo. Bali, Gov, yung pong mga senior citizens po, bali nagtanong din po ako sa ating pong Provincial Treasurer's Office po. Nag-schedule pa po sila. So, lahat po ng mga senior na hindi pa nabibigyan sa alam ko po yung Lapu-Lapu hindi pa din po ata. Try ko pong i-double check kung kailan po yung schedule po para ma-announce din po natin dito. Sige ho, maghintay-hintay lang ho, ha? Pinoproseso pa ho, okay. Okay po. Ayan, open na po ulit yung linya sa mga gusto pong tumawag. Dito po, basahin lang po muna natin ito pong mga nasa comment section ng atin pong Facebook page ng radyo natin Santa Cruz. Sabi po ni Jesser Par, sana mabigyan ako ng baka. Sige po, pa-follow up natin yung sa supply ho, at malaman niyo ho, take note mo yan, Ronald, ha? Take note mo. Opo. Okay po. At nag-comment din po ang ating Suki, si Tres Uno. Meron pa siyang mga, sabi po niya, gandang hapon po sa lahat. Meron pa po siyang mga puso-puso. Madami siyang mga puso. Si Gina Revilla, watching from Lucena City. Ang ano ito ay, good evening po, Gov. Pwede po pahingi ng number po ni Kuya Randolph. Sino daw yan? Kuya Randolph daw po. Randolph. Sino ba yung Kuya Randolph? Ano po ata? Alamin natin. Ha? Yun po ata yung kagawad po ng Kamandugan kung di po ako nagkakamali. Ano lang po? Ibigay mo yung informasyon, ha? Sige po. Opo. Okay. Okay po. At sabi naman po ni De Luna Mar, gandang hapon po, Gov. Naku, parang nawala ata si Gov. Oo nga, naputol. Ayan. Sir Dranreb, habang inaantay natin si Gov. Wala. Medyo naputol po si Gov, kaya po dagdagan ko lang ho yung yung kanina po na regarding po sa mga SK, sa mga trainings po. Bali magkakaroon ng Sangguniang Kabataan Mandatory Training or SKMT po. Ang Provincial Government of Marinduque, kasama ho ang lahat ng LGUs, ang Buwak, Buenavista, Gasan, Mugpog at saka po Santa Cruz, pati na rin po ang Torrijos. So ito po ay meron hong 5 module doon na pag-aaralan ho ng ating pong mga bagong elect po na SK. Bali ito po ay parang orientation na din sa kanila pong mga kakaharapin pong yung sa journey po nila bilang mga SK. So paano ho nila gagampanan yung pagiging po nilang Sangguniang Kabataan sa kanilang barangay, paano i-address yung mga issues, paano gumawa ng mga reports at yung mga iba pa pong kaugnay na batas at saka po mga dokumento dito po sa pagiging SK po. So yun po ay may mga schedule. Bali ang Provincial Youth Development Office po, yung amin pong tanggapan sa pamamagitan po ni Governor Presby po ay nakipagtulungan po sa Department of Interior and Local Government or DILG po ng Marinduque at saka po lahat ng LGU sa ating pong lalawigan para po mag-conduct ng SKMT. Ito po ay sobrang mahalaga po, gawa po ng hindi po makakaupo yung ating pong mga SK kapag po hindi po sila umattend or sumalang po sa SKMT. So yun naman po, meron po mga designated schedule at saka po sa mga nakikinig po nating kababayan, lalo na po yung mga newly elected SK po, ay makipag-ugnayan po kayo sa inyo pong local youth development officer sa inyo pong bayan para malaman nyo po kung kailan po ang schedule nung inyo pong Sangguniang Kabataan Mandatory Training. Ako po ay mag-participate bilang resource speaker at training manager po nung mga SKMT trainings po. So kailangan ho ito talaga ng mga SK at dito ho natin abahagi yung lahat po ng mga kailangan pong malaman para po magampanan nila ng maayos at matiwasay yung kanila pong tungkulin bilang SK. So andyan na po ba si Gov? Okay, nandito na po at nagbalik na po ulit si Gov. At Gov, meron po ditong tanong pa rin si De Luna Mar. Ipagpatuloy po natin ito. Gandang hapon po, Gov. Baka po pwede rin po ako makakuha ng kambing na alagaan. Salamat po. Sige po, ilista po natin yan. Red, ilista mo nga at
ating magbigay Maka... AX siguro ito. Wala pa pong schedule, ma'am. Sabi niya ay makatuluan na po kasi bubong ng bahay namin. Ano po ang pangalan? Wala po siyang nilagay na pangalan dito. Oh. Baka naman AX nga yun. Kasi ano po, yung mga natuluan ho ng bubong dati, nagawan ho namin ng paraan yan eh. Nakapagbigay ho kami ng pambili po ng bubong at saka po ng dingding. Pero siguro po nawalan ho ng, ito kasi pong October 19 po ay hindi na po naman din nag-entertain po ng AX at election ban. So yung pong mga siguro natira pa po na lang po natin, i-follow up ko na lang po. Tapos sasabihin ko na lang po kayo, tatawagan ko po kayo kung ano na po schedule. Yun po. Okay po. Ayan, sabi naman po dito, good evening po. Pwede po Sir Dranreb magpasa sa medical assistance ngayon. Salamat po. Ako ba ito? Oo, Sir Dranreb. Sige, go ahead, Dranreb. Ako na po yung sasagot. Sige po. Bali po yung nasabi ko po kanina sa report po. Pwede pong directly na magpasa po kayo sa office po ni Governor Velasco. Open po kami always, Monday to Friday, 8 to 5 p.m. po. Ay pwede po kayong magpasa po dahil wala naman po ng election ban. Yun nga lang po, may process po ito. So, kapag po kulang po yung inyo pong document, ay medyo kailangan i-assure po natin na kompleto na yung dokumento po ninyo para po smooth po yung pag-process po ng papel. Gawa po ng ngayon po kasi ay may scheduling din ho yung bigay po ng pondo kasi marami ho yung nag-a-apply. So, hindi ho pag pumunta kayo ay meron po agad mabibigay kasi may pila po. So, may schedule po kung kailan po kayo abigyan. Pero nevertheless po, yung pong mga sinubmit po nating mga requirements ay submit po natin yon. A-assist ko po kayo personally or si Kuya Romy po, yung aming assistance officer para po matawagan kayo, kukunin po yung number po ninyo para po pagpupunta na kayo ulit sa buwak ay kukunin nyo na lang po yung inyo pong assistance. Yun po ay cash inabigay, hindi po cheque. So, yun po. Okay po. Yan. Salamat, Sir Dranreb. Sabi dito, good evening po. Ask ko lang po if kailan po na AX po at saka po sa DOLE po, paano po mag-apply ng individual po? Hindi kasi isinasali dito sa amin. Salamat po. Tanggapan or tanggapan next daw ng AX, sabi niya. Kailan daw? Ano daw po? Okay, sige po. Ano daw po yung yung kailangan? Anong medical assistance medical ba? Sa yung kanina yung sa medical, tas ngayon yung sa AX naman at saka sa DOLE. Okay. Kailan daw? Yung sa DOLE po muna. Sa DOLE po kasi medyo kailangan pa ho nating magpasahod po dun sa iba. So, gaya naman po ng paulit pong nasabi ni Gov, ay meron ho tayong malaki pong budget. Next year din po meron din. So, probably po, pwedeng tumulong po yung aming satellite office. Pwede ho kayo magpalista doon. Sa DOLE po ito pwede ho kayong magpalista po doon sa amin pong satellite office dyan po sa Santa Cruz para hindi na ho kayo magastusan po ng pamasahe. So, yung pong lista na yun, ibigay ho ninyo yung contact number, yung address nyo po. At kung kayo po ay senior citizen, dapat po ay meron kayong fit to work. Pero hindi nyo pa po kailangan mag-produce ng fit to work na certificate mula sa doktor. Ano po? Kailangan nyo lang po yung i-ready pag meron na ho. So, ang gagawin po natin, kailangan nyo pong pumunta sa satellite office or pwede rin po dito through this program po. Pwede kayong tumawag or mag-text. I-submit nyo po yung contact number, address at pangalan para po next year po ay mapasama po kayo sa DOLE. Kasi this year po, hindi na ho kasi, kasi last quarter na po. So, yung mga magpapalista po na panibago ay next year na po yun. Kasi natapos pa po natin yung atin pong DOLE this year.
So, move on naman po tayo sa AX. Bali, yung kailangan ho nating gawin doon, identify po muna natin yung pangangailangan po natin. Ano? So, ang ibig ko pong sabihin, kung kayo po ay mahingi ng tulong sa opisina po ni Governor Presby, sa pamamagitan po nitong AX na tinatawag, ay pwede po nyong i-identify kung ang kunin nyo po ay para sa edukasyon or educational assistance or para naman po sa medical. Yung medical po ay lagi po yung available kasi po ito po ay na medical condition, so kailangan ho talaga na matugunan agad. Ano po? Kaya po nung sinabi ko kanina, magdadala po kayo ng requirements gaya po ng medical certificate po galing sa doktor, prescription or reseta, lab test, kung may lab test po or medical devices na reseta or request, okay lang ho yun. Tapos ID po ninyo at saka po barangay indigency, yun pong apat na yun. Lagi po ninyong sauluhin ay kailangan pong isubmit nyo direkta sa amin pong opisina kay Governor Presby po. Ano? Tapos, gaya po ng sinabi ko kanina, yung process po nun ay may times po na isang araw, may times po na more than one day. Ano po? So, sa volume po ng mga nahingi ngayon, ay medyo madami-dami po. So, kailangan ho nating mag-antay. Pero ang mahalaga ho doon, nakapag-submit na ho kayo ng inyo pong requirements. So, yung educational po, sa ngayon po kasi natanggap naman kami ng pangalan. Kailangan lang ho nating mag-intay dun sa schedule po na inatawag. Ano, kasi medyo madami ho talaga yung nag-apply. So, lahat naman po ay may bibigyan. Kailangan lang po nating mag-antay. So, yun lang po. At sana po ay nabigyan ko ng napaliwanag yung concern po na yun. Ayan, salamat sir. At may follow-up question po yung tungkol doon sa medical assistance na sabi niya kung pwede na siyang magpasa. Tapos sabi niya ay ano daw po ang mga requirements, kailangan at saka saan pong office po. Sige, Drangre, sagutin mo rin yan. Sabi po kasing medical assistance patatlong beses ka naman sasabihin ulit. Ang sabi niya yung requirements daw at saka saang office. Sinabi ko kanina ko. Sige. Yung requirements, ulitin po natin ulit. Medical certificate po. Ang nag-produce po nito ay doktor kung saan po kayo nagpa-check up. Ano po? Prescription o yun pong inatawag na reseta. So ito po yung nasa maliliit na papel na may bilang ng mga gamot. Tapos lab test kung meron po kayong x-ray, ECG, CT scan, pwede ho yun. Mga yun po nakasama na ho yun sa prescription, pwede po yun para medyo mas marami-rami ho yung inyong ma-reimburse sa amin. Ano po? Tapos pangatlo po ay medical certificate. Yun naman po ay indigency certificate. Ito po ay nanggagaling sa inyo pong barangay. Ano po, libre po itong mabibigay pero hindi ko alam sa ibang barangay. Pero mostly libre po libre lang po yan. Tapos yung ikaapat po ay itong ID. So photocopy lang naman po ng any valid ID. Kung meron ho kayo nung tawag doon, yung barangay ID, yung kulay green ho dito sa Santa Cruz na ID po ni Governor, barangay ID po. Yun pong barangay ID ay napakahalaga po nun gawa ng pag meron na kayo nun, ibig sabihin nun na legitimate na taga Marinduque po kayo, tapos pwede nyo ho siyang gamitin as valid ID dito po sa lalawigan. Inatanggap po yun ng DSWD. So yung pong apat na yun ay yun po ang mga requirements. Saan po adalhin? Sa amin pong tanggapan sa Buwak, sa Capitol, sa Governor's Office, second floor po yun. May nakapaskil naman po doon after nung hagdan po ay may nakapaskil na doon na Governor's Office. Hanapin nyo lang po ako doon at ako na po ang mag-a-assist or si Romeo Belison po ang amin pong assistance officer. Ay pwede ko po kayong i-endorse. Basta po dala-dala natin yung mga papel na yon ay pwede po yun. So yun nga po, konting reminder ay meron ho itong process po. Bali, kailangan ho nating mag-antay muna. If ever po na hindi mabigay within the day, kunin po yung ating number tapos update po kayo ng DSWD or PSWD regarding po dun sa inyo pong assistance. So, yun. Okay, maraming salamat sa iyong mahabang paliwanag. Siguro naman ay naintindihan po ng ating mga tagapakinig at nahingi po ng medical assistance. Sabi naman po dito, Gov, pwede po ba ulit ako makahingi ng tulong sa BFAR ng makina? Kasi po may bangka ako ng BFAR kaso nasira na po yung makina. Nandre, basta verify natin kay Joel Malabanan ng BIPAR ha at alamin yung supply dyan ng
ng makina ng bangka. Aha. O sige, Opo. itawag mo na lang dyan sa nag-request na kung ano ang gagawin. Pero mag-intay-intay ho kayo dahil hindi ho basta nakakakuha ng ang kapalit na makina. Diyo tayo papalap natin sa BIFAR ho. Si Joel Malabanan. Okay po. Mukhang yung tanong din po ditong isang pumasok ay tungkol pa rin po sa AX. Ang inatanong niya ay kung tuloy. Sir Dranreb. Mukhang nasagot na naman to kanina ni Sir Dranreb. At kung wala na po kayong katanungan ay siguro po ay pansamantala na muna tayong magpaalam ngayong hapon na ito, Gov. Sige po, maraming salamat po ulit mga babayan. Maraming salamat Sunshine Grace sa tulong sa pagbibigay ng lunas at solusyon sa mga problema ng ating kababayan. At kay Dranreb de los Reyes, ang ating action man, maraming salamat at salamat sa sipag sa pagbibigay ng tulong at solusyon sa mga problema. So, nagtapos na naman po ang Governor's Hour at sa November 9 po ay birthday po ni Congressman Lord Alan Velasco. So, happy birthday ho, Congressman Lord Alan Velasco. May you continue to have good health, more contentment, more accomplishments, and more success and happiness. So, keep up the good work and the good Lord will bless and reward you. At tapos na naman po ang ating programa. Antabay po kayo at makilala ko ulit sa susunod na Martes. Ito po ang Governor's Hour. Ito po si Tatay Gob Presby Velasco na palagi pong tumutulong. Mahal po namin kayo. Ingatan po ang kalusugan. Napaka-importante na tayo ay healthy. Ano po? So, ulitin ko lang po, ang kayo mabigyan ng magandang serbisyo at katungkulan ay aming kaligayahan. Maraming salamat po. God bless all of you. Ito